Chapter 8. Wala na si Antonio nang magising kinaumagahan si Jessica. At ang nagdaang gabi, ang kauna-unahan na hindi sila nagtalik ni Antonio. Napuyat siya sa kakaiyak kagabi kaya tinanghali siya ng gising. Tatayo na sana siya nang mapuna ang isang stem ng red rose sa may side table. May kasama tong note. I hate to wake you up, sweetheart. This rose is for the prettiest woman in the world. Lalo lang siyang naiyak sa note na yun. He tried to compensate his guilt sa pamamagitan ng rosas na yun. Dinampot niya yun at sinamyo. Patatawarin na niya si Antonio sa kasinungalingan nito kagabi. Anyway, last night was one of the prices she has to pay for loving him. Nasa pinto na siya nang biglang umikot ang buong paligid at napahawak siya sa dingding. Pagkatapos sinakadama ng paghahapdi ng sikmura at pagnanais na maduwal. Sa kabila ng pagkaliyo, narating niya ang banyo at doon ay nagduduwal. Nang mahimasmasan siya ay bumalik sa kama at naupo. Bigla ang pagbangon ng kaba sa dibdib niya. Binuksan ang drawer at kinuha ron ng isang kalendaryo. 10 days na siyang delay. Nanlumo siya at mabilis na nagbihis. Kailangan niya makatiyak. Mabilis siyang lumabas ng kondo subalit hindi pa niya muling naiisara ang pinto. Natanawan niya si Yvette. At pareho silang nagkagulatan. Kinalma niya ang sarili. So, tumaas ang kilay nito. Ikaw pala ang ibinabahay ni Antonio dito sa kondo niya. Kaya pala nawala ka sa mansyon. Bakit ka narito, Yvette? Kung si Antonio ang kailangan mo nasa opisina siya. I know. Magkasama kami kagabi sa party. At alam kong hindi siya sa mansyon umuwi. Dahil narinig ko na nagpaalam siya kay Angelo at kay Wilma. Kaya pala hindi niya gustong sumama ako dito kagabi. Kasama ka ni Antonio kagabi? Malisyoso nang ngumiti ang babae. Alam nga namang isama niya ang maid niya sa party. You are maybe young and beautiful at ginamit mo to para maakit si Antonio. Pero hindi niya isasama ang isang maid sa affairs ng kumpanya. Duda na nga ba kung hindi ka aasa ng ganun sa akin kung wala kang pinagmamalaki? Tumawa to. Kung wala kang ibang kailangan, Yvette, may pupuntahan pa ako. Humakbang siya upang lampasan to at hinawakan ng babae ang braso niya. Maras niyang binawi ang braso at matalim na tiningnan ang babae. Relax, Jessica. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Alam kong palaban ka. Hindi ako bababa sa level ng isang katulong lang. Baka malagay pa ako sa dyaryo na pinatulan ng isang maid. Ano kung gayon ang gusto mo? Tumalim ang mga mata nito. Kinumpirma ko lang ang hinala ko. At ngayong nalaman ko, gusto ko nang maawa sa'yo. Ang tayog ng ambisyon mong patulan ng amo mo, Inday. Pag nagsawa si Antonio sa'yo, saan ka babagsak? Sa bar? Sa prostitution house? Kawawa. Bago ko mawala ang pagpipigil niya, mabilis siyang humakbang patungo sa elevator. Nagpupuyos ang dibdib niya at hindi siya sinama ni Antonio kagabi dahil kasama nito si Yvette. Kinaya na siya. Hindi pa rin pala ito tumitigil sa pakikipagkita sa babaeng yun. Sinungaling. Sinungaling. Ako lang daw ang babae sa buhay niya. Nakahanda na nga siyang patawarin to dahil natouch siya sa pag-iiwan nito ng rose pagkatapos yun pala kasama si Yvette. Natural, bulong naman ang isip niya. Party yun at marapat lang na may kasama si Antonio. Naalala niya ang sinabi nito nung abutan siya sa pool kasama si Wilma. Hindi ako snob. Wilma, it's just I want people to know where they stand. At napahikbi siya roon. They're lovers pero hindi pa rin ito maitatanggi na isa siyang housemaid. Nag-compound ang problema niya nang makarating siya sa isang diagnostic clinic at kumpirmahin ng doktor ang hinala niya. She's 1 month pregnant. Kung paano siya nakabalik sa unit ay hindi na niya matandaan. Nag-ring ang telepono pagkapasok niya. Si Antonio. Hello, Jessica? Saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag pero walang sumasagot. Nasa tinig nito ang pag-aalala. Bumaba lang ako, Antonio. Nag-window shop? Pilit niyang tinatago ang panginginig ng tinig. Window shop? Bakit hindi ka bumili ng kahit anong nagustuhan mo? Gamitin mo ang bank card na binigay ko sa'yo.
Nasa pangalan mo yun at alam mo namang gamitin yun, di ba? Oh Lord, ang tingin talaga sa kanya ng lalaking ito ay tanga. Pero masisisi ba niya to? Wala akong magustuhan eh. Jessica Alonso, ikaw ang pinakamatipid na babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Anong gusto mong iuwi ko sa'yo mamaya? Ikaw lang. Hindi niya mapigil ang mapasinghot. Umiiyak ka ba? Sinisipon ako, maalikabok sa labas. Nagpatawag ng meeting si Angelo but I'll try to be there before 7. Bye. At sa kanya pinakawalan ang mga luhang nakaantabay. Nagdadalang tao siya. Kung siya lang ay walang problema. She must be with him hanggat kailangan siya nito kahit na magmukha siyang gaga sa sariling paningin. Pero paano ang batang nasa sinapupunan niya? Tatanggapin ba ni Antonio to? Maliban sa ikinihiya siya, hindi niya gusto ang commitment. Alina lang sa dalawa. Tahasang sabihin ni Antonio na sa kanya natapusin ang lahat o himukin siyang alisin ang bata sa tiyan niya. Well, this is the end of the line. She has to make a dignified exit bago sabihin sa kanya ni Antonio yon. Financial help, matitiyak niyang aalokin siya nito. Pakonsuelo de bobo. At alam niya kung gaano kagalante ang binata kahit doon sa mga one night fling nito. Nothing lasts forever. Definitely not their kind of relationship. It has to end somehow. Napaaga nga lang dahil hindi siya gumamit ng contraceptive pills. Kailangan niya magdesisyon. Nagulat pa si Antonio nang pag-uwi nito ay may pagkain nakahanda sa nagagayakang dining table. Dinner by candlelight and flowers? Binuksan ang mga naroroong bowls. Puro paborito kong lahat eh. Nilingon siya nito. I know you can cook, Jessica. Kahit ano pang pagpipilit mo. Lumunok siya. Masakit ang lalamunan niya dahil sa pagpipigil na huwag maiyak. Isa bang malaking kapintasan sa akin yun? Malambing niyang tanong. Oh no, we can hire the best chef in the world, darling. Iniligay nito sa mga bewang niya ang mga braso at niyakap siya. Pagkatapos ay sinil ng halik. Her chest tightened. How could anyone be so sweet pero walang pag-ibig sa kanya? Oh yes, he liked it very much. Those were his words. At kumawala siya. Binili ko yan sa restaurant sa ibaba. Anong okasyon? Nakibit siya ng balikat. Gusto ko lang. Natawa si Antonio. Very well. Sinabay nito ng bow bago hinilang isang upuan. At your service, my queen. Chow time. Teka, papatayin ko ang ilaw dito sa dining room at sisindihan ko ang kandila. I'll do it. Besides, nakalimutan mo na ang champagne, darling. To make this lovely dinner perfect. Pinatay nito ang ilaw at sinindihan ang kandila. Nasa ref, your highness. Nakangiti niyang sagot. Oh, natatawang kinuha nito sa ref ang bote ng champagne. Nagsalin sa dalawang matataas na kopita at saka naupo. This is perfect and lovely. Perfect and lovely. I'll always remember this, Antonio. Bulong niya. Nagsimula silang kumain. Subuan, biruan at tuksuhan. She will miss him kahit hindi niya malunok ang pagkain ni hindi siya nagpapahalata. Lord, she didn't realize until now that she has the making of a good actress. Pagkatapos kumain, iniyakag niya ang binata na panoorin ng isang magandang pelikula. Isa tong love story at nagpaulak naman ang binata. Niyayakap at hinahalikan siya nito habang nanonood sila. At kung nagpapadala siya, natitiyak niyang Antonio would make love to her right there and then. At masisidang lahat ang timing niya. May luha sa mga mata niya nang matapos ang palabas. Pinagtawanan siya ng binata. Crying over some sad silly chow? I can't believe it. They were so in love pero hindi sila nagkatuluyan because of some racial discrimination. Little did Antonio know na naging daan na lang ang pelikula para mapakawalan niya ang mga luha. You're crazy little thing, halika na nga. Binuhat siya nito at inilapag sa kama. At akmang maghuhubad ng damit si Antonio pero inawat niya. Ako na, Antonio. Isa-isa niyang tinanggal ang mga botones ng polo nito and pulled it up. Pagkatapos ay ang sinturon. At sa nanginginig ng mga kamay ay binaba ang zipper ng slacks nito.
Ang binata na nagtanggal ng medyas at sapatos nito. Ang natitira na lang ay ang brief nito. Alisin mo yan. Ania. Ikaw na. He said softly, staring at her. She didn't saw him grow hard at huminto siya at bumalik ang tingin sa mukha ng binata. Shy as always, nakangiting wika nito. We've seen each other's body and both memorized every delicate inch of them, pero naiiya ka pa rin. Itinilo nito ang pag-aalis ng sariling brief pagkatapos ito naman ang nagalis ang damit niya. Inihagis ito yun sa sahig then kissed her. Marahang kumawala si Jessica. Gusto kong gawin sa iyo ang mga tinuro mo sa akin. At bago pa makapagsalita si Antonio ay siya na mismo ang humalik dito. Her kisses burned him. Her fingers too hot on his skin. Jessica! He groaned. Hindi nito kayang patagalin pa ang torment na yun at hinawakan nito ang magkabilang balikat ng dalaga and settled her over him. Pinanlaki ng mga mata si Jessica doon. He tortured her movements and cupped her breast at the same time. Oh, Antonio. Easy, darling, and move slowly. He demanded, then cupped her breast, and she moaned. Her movements are being synchronized by his movements, and never before, never with anyone did Antonio felt like this. Jessica was everything. Fire, warmth, and passion. You're mine, Jessica. You're mine. And Rosie's body to meet her. Kinabig siya nito at siniilang halik kasabay ng pagdala nila sa isa't isa sa kaduluduluhan pa roon to the heights of rapture and floated slowly back down. Ibinagsak ni Jessica ang sarili sa dibdib ng pinata. Kung kaninong pintig ng puso ang naririnig niya ay hindi niya matukoy. Pag-alis niya bukas, she will have this to remember. Tinawagan niya si Wilma ng long distance pagkaalis ni Antonio. I'm leaving him, Wilma. Bakit? Nag-away ba kayo? Kabilang linya. Hindi kami nag-away. It has to end anyway. Alam ba ni Antonio? Pag uwi niya mamaya wala na ako. And please, Wilma, do not break your promise. Pakiusap niya. Paano kung hanapin ka niya? Wala ka sasabihin. I'm leaving him for good. Gusto kong pasalamatan ka for your friendship. I'll be in touch with you sa ibang araw. Nagsisikip ang dibdib niya at nananakit ang lalamunan niya sa pagpigil huwag umiyak. Paano ka uuwi? Nag-aalalang tanong ni Wilma. Bahagya naman siyang natawa. Nasa parking area pa rin ng hotel ang kotse ko. Would you believe I paid my hotel room in advance? Sa panahon na nasa mansion ako, I've been there twice. Tawagan mo ako, Jessica, ha? Promise me. Hindi maiwasan ni Wilma ang makadama ng lungkot. I will. Bye. Bago magtanghali ay nasa opisina na ni Attorney Riva si Jessica. Nagulat pa ang abogado nang pumasok siya. Jessica! How's everything, attorney? Ania, na naupo si Celia. Mabuti. Iha, mabuti. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang. I came straight here, attorney. So, hindi pa kayo nakikita ni Doña Beatriz? Ang lola? Hindi siya makapaniwala. Oo, she arrived 2 weeks ago. Nagkagulo ang buong pabrika. Pati ako ay hindi niya tinigilan. She hired a private detective para matuntun kung nasan ka. Oh my God. Ang bigyan ng suliranin ng matanda ay kahuli-hulihan sa iniisip niya. Ang mami, attorney. Bigla ang pagbabagong anyo ng abogado. Nung huli tayo mag-usap, Iha, I tried to tell you about it, but you hung up. Anong ibig niyong sabihin? Tumalim ang mga mata niya. She married Alan a month after you left. Hindi totoo yan, attorney. Paano sila mabubuhay ng maayos? Tiyak na putol na ang allowance ng mami at walang trabaho si Alan. Hindi makapaniwalang sinabi niya. Marahil ay nagpadalos-dalos tayo ng paghusga kay Alan, Jessica. Nung mabasa niya ang termination letter, I expected him to be angry. Pero hindi. Ang mami mo ang nagalit. At the same time, worried about you. Nasaan sila ngayon, attorney? Nanlalambot niyang tanong. Hindi pa rin niya matanggap na tuluyan nag-asawa ang mami niya.
Nasa bahay sila ni Alan nakatira. Ang harapahan ng bahay nito ay ginawang talyer. Dati namang mekaniko si Alan, di ba? And I can see that they're doing fine, Jessica. I have never seen your mother so happy that she looked 10 years younger. Huminga siya ng malalim at tumayo. Aalis na muna ako, attorney. Ipinarada niya ang kotse sa harapang talyer. Ibinaba niya ang windshield at sinuid ng tingin ng paligid na may mga nakaparadang sasakyan. Jessica? Si Alan ay hindi niya namalayang lumapit mula sa likod ng kotse niya. Lumunok siya at hinagod ng tingin ang lalaking puro grasa. Halika, bumaba ka riyan at nasa bahay si Adela. Nakangiting anyaya nito. Kailan ka pa dumating ha? Kanina. Mahinang sagot niya na lumabas ng kotse. Nagpatiunang lumakad si Alan papasok ng bahay at tinawag si Adela. Honey, tingnan mo kung sinong narito. Wika nito kay Adela na naghahain ng pananghalian sa mesa. Naggangat ang ulo ang babae. Jessica? Bulalas ito at patakbong lumapit sa ina ang dalaga at niyakap ito. Oh, Mom. I'm sorry. I'm so sorry. Shh! Banay ditong hinaplos ang buhok ng anak. Ang mahalaga ay naririto ka na, iha. Si Alan ay nakangiting nakamata lang sa reunion na yon. Nilamukos ni Antonio ang mensaheng iniwan naman ni Jessica sa ibabaw ng bar. Pagkatapos ay muli ring binuklat at baka namamalikmata lang siya sa pagbasa. Subalit maliban sa naggusot ang papel, walang pinagbago sa naroroong mga letra. Thank you so much for everything. I love you and I will never forget you. Jessica. Mabilis niyang pinasok ang silid at binuksan ang closet. Wala na rin ang mga gamit ng dalaga. Nalulumong napaupo siya sa gilid ng kama. Sinapo ang mga palad ng ulo. Hindi totoo to. Nakadarama siya ng panik at hindi maaring iniwan siya ni Jessica. Naisip ang candlelight dinner kagabi. Their wild love-makings. How could he be so foolish na hindi man lang naghinala roon? Sana hindi na niya iniwan to kaninang umaga. Anong dahilan at umalis ang dalaga? They seem to be very happy together. Nagsisikip ang dibdib niya at gusto niyang sumigaw. Pabilis siyang bumaba ng building at sumakay ng kotse. In record time, narating niya ang Tagaytay sa gulat ng mga naroroon. Nasa si Jessica? Bunga dito sa maras na tono. Itinago ba niyo siya dito? Calm down, Antonio. Wala dito si Jessica at hindi namin siya tinatago. Sabi ni Angelo. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Sinabi niyang aalis siya. Tinanong ko kung bakit pero wala siyang sinabing dahilan. Si Wilma naman na gustong maldumo sa nakikitang ayos ng bayaw. Bakit hindi mo pinaalam sa akin? Bakit hindi mo itinawag? Ibinigsak niya ang sarili sa set at hindi makuhang itago ang sama ng loob. Walang malamang sasabihin ng tatlo. I love her, Wilma. I love her. Tell me where to find her. You two are friends. Ani ang halos nagmamakaawa ang tinig. Si Nanay Ines ay sumulyap kay Wilma na tila nagpapahiwatig na sabihin dito. Subalit umiwas ang tingin ng babae at naupo sa harap ng binata.